Noong nakaraang taon, ng drama ay confidential funds. Ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Ma'am, you did not take an oath during the interim kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Ma'am, may nabanggit kayong impeachment. Sabi niya ma'am, prelude na to sa Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila o anong gagawin nila para sa impeachment. Efforts will prosper po? Hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Pag nandyan na, sasagutin natin, then iwan na natin sa Congress. Hindi po ba kayo sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible, ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isasulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito for impeachment? Oo. Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. And you say, and that for you? Bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagdinig? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito ako. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumalo? Kasi may second budget committee hearing, hindi po kayo. Para matapos na kaagad, para masabi ko na kung ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling ipatawag ulit kayo. 700 million na budget for 2025 na pre-propose ng House. Yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa GAA, yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Dadalo po kayo sa September 23 plenary debates ng budget niyo po ng House? Hindi pa namin nagpag-usapan sa opisina kung ano yung gagawin para sa plenary debates, but we will let you know kung nandoon kami. Mag-coordinate po ba kayo kay Tong Adio na budget sponsor? Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya, sabi ko nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget. Ma'am, nung opening po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, ni Speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and Huwag daw magturo ng kamay. wag daw magturo ng kamay, ng mga daliri, kamay. Misuse of funds. Yan yung ginagawa nila ngayon di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila, ilang daliri yung nandyan sa loob ngayon na ginawa ko daw. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2025? Sandali, sir. Ang layo ng 2034. 25. Hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ma'am, ang nasabi pala ni Speaker is yung hindi daw niya ito tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction niyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. lang. Oo nga, oo. Ma'am, you requested... Thank you, ma'am. Wala na tayo, lunch break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Kasi
yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President. At sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa next hearing, Yung notice of disallowance, sagot niyo na po ng OBP yung notice of disallowance. May 6 months kami. When do you plan na submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now, sorry. ma'am, sa next hearing nitong good government, aaten pa ba kayo or enough na yung kanina? Magdedepende yan sa kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Naku, sino tiga-inquirer dito? Why, ma'am? Wala dito? Kasi last year, di ba, lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung 3 na grounds for impeachment. Last year pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer, pero clarify din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved yung leadership. Sabi niya, hindi raw involved yung leadership dun sa... Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga kaibigan nyo? Ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? O paano ba? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2020. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, banda ngayon. Pero kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung last na pag-usap na po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do you think Marcos. kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint or possible. Iniisip ko lang na kapartiyan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na Bibi? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag pa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am,
GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa Unity kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Sit down tayo. Sit down tayo, ma'am. Wala naman. Opo kayo. Anyways. May basihan ba yung sinasabi niya this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028 tama? O siya ang nagsabi. Yung Pero kayo ba? sino yun? Privilege speech. Yes, yung nag-privilege speech. Siya yung nagsabi Pero kayo ma'am, na ano daw, huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente? Siya yung nagsabi. pero kayo ma'am, wala Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Tama ba yun? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. Bibi, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay niyo about sa pagtakbo? Hindi nyo That is a very good question. It needs a sit down. Bibigyan kita ng pakonti ngayon. Naririnig niyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo president. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong president. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa iyo. He never said na run for president. Ma'am, never again na po kayo to meet with the Marcos. May sasabihin pa si Ma'am Soy. Oh, ayos sa'yo. Sir, mga never again na to meet with the Marcoses. Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Kailan niyo gusto, ma'am? Sa baba, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone, even kay CGMA, kay Kung Ma'am. makikita niyo, di ba, kahit asawa ko wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko, maganda ka lang. Kasi sabi niya magluto ako, sabi ko, okay, sige magluto ka lang for dinner. Sit down natin, ma'am. Kailan, ma'am? Ma'am, kailan yung sit down? Sharean na lang kita. Joke lang.